Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ikalawang linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa kaarawan ni Engineer Adel Catanes at ng intensyon ng kanyang buong pamilya. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak.
Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng puma, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng puma, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa piling ng puma, ako'y laging mamumuhay. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Sa piling ng puma, ako'y laging mamumuhay. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Sa piling ng puma, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak, kundi binigay niya para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap sa naksakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayoy namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag. Ang Diyos Ama na nangusap
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, ano pat walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng 3 alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyadong ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdakay tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtatanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kasama natin, mga kababayan mula sa iba't ibang bansa sa panig ng mundo. Nais din nating ipanalangin ang intensyon ng lahat ng nakikiisa sa atin tuwing misa ng alas 7, ang mga nakikinig sa pamamagitan ng opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo, dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Binabanggit po sa mabuting balita ngayon sa 2nd linggo ng ating 40 araw na paghahanda na si Jesus ay umakyat sa isang mataas na bundok. Kapag binalikan natin ang Biblia, ang salita ng Diyos, kahit sa lumang tipan, merong natatanging karanasan sa taas ng bundok. Ano bang mayroon sa taas ng bundok? Kung inyong babalikan, sa taas ng bundok ng Sinai, tinanggap ni Moises ang 10 utos mula sa Diyos. Sa bundok ng Horeb, kung saan nakilala at nakita ni Moises ang Diyos sa isang nagliliyab na halaman. Sa bundok ng Carmel, nagpakilala ang Diyos kay Elias. Sa mabuting balita ngayon ay sa unang pagbasa ngayon ay sa bundok ng Moriah, nakipagtagpo ang Diyos kay Abraham. At ang tagpo ng mabuting balita ngayon ay sa taas ng bundok ng Tabor, kung saan nagningning ang kadakilaan at pagka-Diyos ni Kristo. Anong mayroon sa taas ng bundok? Sabi ng mga dalubhasa na mga manunulat, ang Diyos ay kalimitang nakakatagpo sa taas ng bundok. Kalimitang nagpapakilala ang Diyos sa taas ng bundok. At kapag pinalalim natin ang pagninilay tungkol sa bundok, kayo gahoy nakaakyat na sa bundok, taas nga ang kamay ng mga nakaakyat na sa bundok. Wala pa, kakaunti. Baka iniisip ninyo, ito'y bundok lamang na inaakyat,
Titingnan natin maya-maya, hindi lamang nakakatagpo ang Diyos sa bundok na lupang inaakyat. 3 bagay kapag pinalalim ang pagninilay sa bundok. Ang katotohanan ng kailangan mong umakyat sa bundok. Ikalaway, mararating mo ang tuktok ng bundok. At pangatlo'y, kailangan mong bumaba mula sa bundok. Una, pag-akyat sa bundok, sabi ng mga mountaineers, talagang mahihirapan kang umakyat sa bundok kapag marami kang dala. Ibig dadamihan mo ang dala, hindi ka naman doon titira. Di ka, minsan ay nakakapagtaka. Aakyat ka ng bundok, dala-dala mo lahat ng jacket mo, may dala ka pang sapatos, dala-dala mo lahat ng iyong mga gagamiting pang make-up. Sino kang pagpapagandahan mo sa taas ng bundok? Ay pag marami kang dala, talagang hirap ka. Pero ang sabi ng pagninilay ngayon, kailangan mong iwanan ang lahat ng bagay upang mas madali kang makaakyat sa bundok. Kailangan kakaunti ang daladala mo, yung mahalaga lamang, para maging maayos, hindi nakakapagod ang pagtaas mo sa bundok. Bagamat, kahit ganoon, sadyang may pagsubok ang pag-akyat sa bundok. Minsan matatarik, madudulas, mabato. Kailangan mong mag-ingat. Kaya isang pagsubok ang pag-akyat sa bundok. Yun po ang una. Pangalawa, mararating mo ang tuktok ng bundok. Kailan? Kapag hindi ka tumigil ng pag-akyat. Abay, pagka namahinga ka na at ayaw mo nang magpatuloy, hindi mo talaga mararating ang tuktok ng bundok. Pero kalimitan, sa mga naghihirap umakyat sa bundok, ang gusto nila ay marating ang tuktok ng bundok. Kapag nasa tuktok ka ng bundok, makikita mo ang kagandahan ng paligid. Sariwa ang hangin, maganda ang tanawin. Kaya nga, mapapabuntong hininga ka ng maayos pag narating mo ang tuktok ng bundok. Yung pagkakaunting-kaunti na lamang, talagang gustong-gusto mo nang makarating. Pagdating doon, hay, salamat, ito na ang tuktok ng bundok. Uupo ka, mamamahinga ka. Kung mahirap ang pag-akyat ng bundok, may ginhawa sa tuktok ng bundok. Tingnan niyo ang pagpunta ninyo dito. Ang sabi ay, sa bundok, sa tuktok ng bundok, makikita at makikilala ang Diyos. Ang pagpunta ninyo sa mga simbahan, o halimbawa dito, traffic, malayo, madulas pa, maputik, kaya dahan-dahan kayo. Baka madulas kayo, hindi kayo makarating sa tuktok. At pagdating ninyo dito, baka ganda pala ng pambansang dambana. Ramdam na ramdam ko ang Diyos. Ramdam na ramdam ko ang kanyang pag-asa at ang kanyang biyaya. Ito na ang tuktok ng bundok. Kung saan nabigyan ka ng kaginhawahan ng Diyos kapalit ng hirap ng pag-akyat mo dito. Taas ang kamay ng hindi taga rito sa amin sa Batangas. Oh, kadami ninyo bigyan kayo dayo pa dito. May simbahan din naman sa inyo Ay talagang kayo lahat puntahan dito kahit ulang-ulan. Ganyan ang karanasan ng pag-akyat sa bundok. Yung susuungin mo lahat dahil gusto mong marating ang tuktok ng bundok. Kaya pagdating ninyo dito, abay magpasalamat kayo. Salamat nakarating ng maayos kahit hirap. Salamat nakarating ng ligtas kahit gutom. At dito'y mararanasan ninyo ang Diyos. Unay sa banal na misa, pangalaway sa pamamagitan ni Padre Pio. Pero hindi lamang ito ang inyong inaakyat na bundok. Balikan ninyo ang mga nagpapabigat sa inyo ngayon. Ang inyong problema,
ang inyong bundok-bundok na utang, ang inyong maraming sama ng loob, ang mga kagalit ninyo, ang mga taong ayaw kayong tanggapin. Lahat ng yan, para kang umaakyat ng bundok sa hirap. Kapag hindi ka pinapansin sa inyo dahil nagkamali ka ng minsan na hanggang ngayon hindi ka pa nakakabawi sa iyong magulang. Kapag hanggang ngayon kagalit mo pa rin ang iyong kapatid dahil sa pinag-awayan ninyong lupa. Akala mo na may laking-laki. Para 2 dangkalaang naman ang lupang pinag-awayan ninyo. Hanggang ngayon ay hindi mo kinakausap ang iyong anak dahil sa sama ng loob na bigay niya sa iyo. Hanggang ngayon hindi mo kinakausap ang iyong magulang dahil nung bata ka pa'y iniwanan ka. Hanggang ngayon, nalulungkot ka dahil sa iyong sakit. Hanggang ngayon, hindi mo alam kung saan ka magtatago dahil maniningil na uli ng utang ang iyong kapitbahay. Lahat ng iyan, mga minamahal, mga bundok ng problemang dapat mong akyatin. Dapat mong pagtagumpayan. Dapat mong iwanan. Upang sa tuktok ng mga iyan, makatagpo mo ang Diyos. Wala sa ilalim ng mga yan ang Diyos. Ang Diyos ay laging nasa ibabaw ng lahat ng ating pinagdadaanan sapagkat siya ang nakakaalam ng lahat tungkol sa mga iyan. Kaya pag sumikapan mong makarating sa tuktok, pag sumikapan mong maging mas malaki kaysa iyong mga problema, pag sumikapan mong makakayat, mas mataas sa iyong mga pinagdadaanan, sapagkat sa tuktok niyan, naghihintay ang Diyos. May sagot. Tingnan ninyo ang nangyari kay na Pedro. Ang sabi ni Pedro kay Jesus, dito na tayo. Dahil pagdating mo sa tuktok, pag naramdaman mo ang ginhawa, parang napakasarap doon na lamang. Sabi ni Pedro, mabuti pa'y dito na tayo. Gagawa tayo ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, isa kay Elias. Tingnan ninyo, saan tutulog si na Pedro, si Santiago at si Juan? Hindi niya naisip yon. Bakit? Kapag ka ikay nasa puno ng ginhawa, kapag ikaw ay nasa rurok ng iyong tagumpay, napakasarap magbigay ng sarili. Hindi mo na iniisip ang iyong sarili. Iniisip mo lagi ang iba. Ganoon kapag ka nakakatagpo mo ang Diyos, inuuna mo lagi ang iba. Unti-unti mo nakakalimutan ang iyong sarili. Pero, kung sa unay may hirap sa pag-akyat, sa tuktok ng bundok ay may ginhawa, ang pinakamahalaga, mga minamahal, ay ang pagbaba sa bundok. Sabi ni Jesus, ang pagbaba sa bundok magiging hamon. Kailangan mong bumaba. Hindi mo kailangang manatili sa taas. Kailangan mo lang makatagpo ang Diyos doon. Nung tinanggap ni Moises ang 10 utos sa bundok ng Sinai, siya'y bumaba para ito'y ibahagi sa mga tao. Nung tinanggap at nakilala ni Elias ang Diyos sa bundok ng Carmel, siya'y bumaba upang ipakilala siya sa mga tao. Nung iaalay ni Abraham si Isaac sa bundok ng Moriah, kailangan niyang bumaba upang magpatuloy ang buhay ni Abraham at maging ama ng lahat. Nung nagningning si Jesus sa taas ng Tabor, kailangan niyang bumaba. Alam ba ninyo ang damdamin ni Jesus sa pagkakataong ito? Siya'y malapit ng pahirapan at mamatay. Alam ni Jesus ang bigat. Alam ni Jesus ang hirap. Alam ni Jesus ang pighati. Kaya't pumilit siyang umakyat sa bundok upang humingi ng lakas sa Ama. Pero alam ni Jesus na ang tunay na laban wala sa taas ng bundok. Ang tunay na laban nasa baba ng bundok. Kung saan mo iniwan ang iyong problema,
Kung saan mo naiiwan ang iyong pinagdadaanan, digi pagka nakatagpo nyo ang Diyos ngayong misang ito, kapag ka naramdaman ninyo ang Diyos, ibig sabihin ba'y bayad na ang iyong utang? Hindi. Pag uwi mo sa inyo, may utang ka pa rin. Kapag ba naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos sa banal na misang ito sa pagpunta mo sa Padre Pio, pag uwi ba sa inyo, hindi na kayo magkagalit ng iyong ina? Magkaaway pa rin kayo. Pero may dala kang hamon. Pagbaba mo ng bundok, pagbaba mo sa iyong natural at normal na buhay, ang hamon, ibahagi mo ang Diyos na iyong nakatagpo sa taas ng bundok. Unti-unti ka dapat nagpapatawad. Unti-unti ka dapat umuunawa. Unti-unti ka dapat nagmamahal. Sapagkat masasayang ang Diyos na nakatagpo mo sa bundok na ito kung hindi mo ibabahagi sa iba. Ang iyong problema, mananatiling problema. Pero kung kasama mo ang Diyos, unti-unti itong gagaan. Magkakaroon ng kalutasan, magkakaroon ng kasagutan ayon sa kanyang kapamaraanan. Iisa po ang dapat gawin. Kung paanong si Jesus ay nagtiwala sa pagmamahal ng kanyang ama at kung paano niya buong pagmamahal na nayakap ang krus, ganoon din tayo. Ito ang hamon ng ikalawang linggo ng ating 40 araw na paghahanda. Ang hamon ng pagniningning at pagbabagong anyo ni Jesus, yung tayo ay magkaroon ng tiwala sa Diyos na siyang magpapaningning lagi sa ating buhay. Oot mayroon kang paghihirap, oot mayroon kang sakit, oot mayroon kang pinagdadaanan ngayon, ialay mo sa Diyos. Ipagkatiwala mo sa Kanya upang ang kaningningan ng Kanyang pag-ibig ay unti-unti mong maramdaman at magkaroon ka ng lakas na harapin ang mga pagsubok sa buhay pagbaba mo ng bundok. Mga minamahal, sa banal na misang ito, hilingin ninyo kay Jesus na tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang nagtitiwalang puso sa iyo upang sa kabila ng lahat ng aking pinagdadaanan, sakit, problema, kasalanan, ako'y makaramdam ng isang buhay na nagniningning. Yung nagniningning na handang magbahagi ng pagmamahal sa aking kapwa. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa panahong ito ng Kwaresma, tayo higit na dapat manalangin sa ating Amang nasa langit. Hingin natin sa Kanya ang mga biyayang ibubunga ng pag-aalay ni Kristo sa Kanyang kamatayan sa krus. Ating sabihin, Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang ang kaniningan at kadakilaan ng pag-ibig ni Kristo ay patuloy na may pahayag ng lahat ng kaanib ng Simbahang Katolika at maakay nawa ng mga hinirang na tagapamuno rito
ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari at mga mananampalataya sa tunay na diwa na paghahanda sa muling pagkabuhay ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Upang ang kaningningan dulot ng pagbabagong anyo ni Kristo ang tumanglaw nawa sa mga bansa sa buong daigdig at sa tuwin ay magdulot ito ng ganap na kapayapaan sa buong sanlibutan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Upang ang tanglaw ng pagbabagong anyo ng Panginoong Hesus ay magbigay nawa ng liwanag at magpagaan sa mga paghihirap ng mga dukhang kapwa, magpagaling sa mga karamdaman, aliwin ang mga nagdurusa at bigyang pag-asa ang mga pinaghihinaan ng loob. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Upang ang pagbabagong anyo ni Kristo ay makita nawa sa pamumuhay ng lahat ng angkan sa ating pamayanan at pag-aarian nawa tayo ng tunay na kababaan loob. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Amang makapangyarihan, buong pagtitiwalang panibaguhin mo ang aming katauhan at ipagkaloob mo nawa ang mga biyayang mag-aakay sa amin sa kayong kaluwalhatian at kaligtasan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo ang aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa'yo ang aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito'y magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kaharian.
hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas, at nagbabalik sa wakas para mayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikaharangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Dulot ko sa'yo'y buhay nakalaan, gabi at araw, damhin mo aking pag-ibig sa puso mo'y aking hatid sa kamatayan. Kita ilaga at inialay aking buhay. May tama bang o mapaparisan aking pag-ibig sa'yo lang. Buwan mo'y kapayapaan, gabay ako ng imong ilaw, palad mo'y ilangang biyaya ko, makakamtan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo. Sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay.
Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, makikita po ninyo sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Ito po'y bahagi ng katapatan sa inyo ng pambansang dambana. Maraming salamat sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa National Shrine. Ikatlo, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong Pilgrim's Information Record Book. Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakilagay ng inyong pangalan at ilang hinihinging detalye, tulong sa documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Kung kayo po'y mga OFW, mga balikbayan o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Information Record Book. Malaking tulong po ito para sa ating isinasagawang aplikasyon upang maging isang pandaigdigang dambana dito sa Asia. Ngayon po ay mahal na araw at bahagi ng ating pagsasakripisyo at bilang isa sa mga Archdiocesan Center for Reconciliation, kayo po'y inaaniyahang mangumpisal ngayong panahon ng Kwaresma. Makikita niyo sa ating screen ang schedule ng kumpisal tuwing Lunes hanggang Biyernes at tuwing araw ng Sabado. Wala po tayong kumpisal ng araw ng Linggo sapagkat sunod-sunod po ang ating schedule ng banal na misa. Gayon din, tuwing Biyernes ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay nagsasagawa ng Istasyon ng Cruz tuwing 3:00 ng hapon. Ang mga aklat dasalan ay available sa ating mga tindahan. At bahagi ng ating pagsasabuhay at pagsariwa sa panahong ito ng Kwaresma, ang ating Lenten Pilgrimage, Lakbay Parokya 2024, ay gagawin natin sa ilang simbahan sa Pampanga. Ito po'y sa March 21, 2024. Sa mga nagnanais sumama, kayo'y magpalista sa opisina sa halagang 2,500 hanggang March 10 po lamang. Ngayon po ay pakinggan natin, bago iyon, nais nating pasalamatan at i-welcome. Narito po ang Mother General ng Franciscan Sisters of the Immaculate. Sila po ay kasama natin sa pagtuturo ng katisismo at nakakatulong natin sa mga apostolado ng pambansang dambana. We would like to welcome to the National Shrine, St. Padre Pio, the Mother General and the Secretary General of the Franciscan Sisters of the Immaculate. Madre Benvenuto alla Filipine. Palakpakan po natin si Mother. Sa pagkakataon pong ito ay pakinggan natin ang paanyaya ng ating katulong na paring nariritong naglilingkod mula po sa Diocese ng Buwak sa Marinduque. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Father Brian Kirby Magdarulang mula po sa Diocese ng Buwak, Marinduque. Narito po kami as buwan-buwan po pumupunta po ang dalawang pari naming Marinduqueño para po sa aming pong mission appeal sa pagpapagawa po ng aming bahay pari. Nakita po namin ang matinding pangangailangan namin para po sa mga retirado at mga may sakit na pari, sapagkat pagkatapos po ng mahaba nilang paglilingkod sa simbahan ay wala silang mapuntahan, lalo tigit yung mga wala ng kamag-anak. Kaya po, kailangan po namin ng bahay pari. At salamat po sa pagkakataong ito, salamat po sa inyo, sa inyong suporta at sa inyong tulong, at salamat po sa mga tutulong pa. Salamat din po sa parokyang ito at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ating pong tunghayan ang video presentation.
Nagsimula sa munting pangarap. Pangarap na punong-puno ng pag-asa. Bahay-pari ng Diocese ng Boac. Tahanan ng mga matatanda, retirado at may karamdamang pari. Munting pangarap ng Obispo Marcelino Antonio M. Maralit Jr., Obispo ng Boac, na balang araw magkaroon ng isang bahay-pari para sa mga retirado at may mga karamdamang pari ng Diocese. Ito ang magsisilbing tahanan na sa lahat ng mga tumatanda, humihina at nagkakasakit na pari na naglaan ng kanilang paglilingkod sa sambayanan. Sa pagtakbo ng panahon, unti-unting nagkakaroon ng kulay, unti-unting naglalakbay at unti-unting humahakbang sa kabila ng mga balakid, mga pagsubok at hirap. Nang sa gayon, ito ay hindi manatiling pangarap, bagkus ito'y magkaroon ng kaganapan at tagumpay. Ang bahay-pari para sa mga retirado at may karamdamang pari ng Diocese ng Boac. Kaya naman, kami ay patuloy na kumakatok at nag-aanyaya na makibahagi sa pagtatayo at pagtataguyod ng bahay-pari ng Diocese. Sa inyo naman po na gustong personal na mag-abot ng kanilang mga donasyon, pwede nyong tagpuin si Father pagkatapos ng misa o kaya ay makipag-ugnayan sa aming opisina para po sa kanilang proyektong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 9 ng umaga, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Isasagawa po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin. Para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Kay Kristo laging magtiwala. Salamat sa Diyos. Walang sino man